Gina, itigil mo yan. Ano pa nangyayari? Walang iya tong lalaking to. Sana hindi na lang siya naging papa ko. Mamatay ka na lang sana. O di kayo makulong. Wala kang kwenta. Ano ba? Ang aga-aga nagsisisigaw ka dyan. Tsaka tigilan mo nga yung paghampas sa akin. Wala kang modong babae ka. Aray, bitiwan mo ako. Hayop ka. Anong sabi mo kanina? Mamatay na lang ako? Baka gusto mong ikaw ang unahin ko. Aray ko, bitiwan mo ako. Ang sakit. O siya, sige na. Baliin mo tong braso ko. Itong braso at kamay ko na nagpapakain sa yung demonyo ka. Wala ka talagang pinagkaiba sa mama mo na nagmamagaling ano? Mga buwisit kayo. Tulugan tao, istorbohin ninyo. Saan ba napunta ang kokote nyo, ha? Mga walang respeto. Anong ginawa mo sa ipon ko, ha? Saan mo ginastos ang pera? Wala ka na nga silbi tapos nanakawan mo pa ako. Ay naku, napakaingay mo. Sagutin mo ako pa. Saan mo ginastos yung pera? Huwag mo sabihin gumamit ka na naman. Sabog ka na naman araw-araw. Kitang-kita sa itsura mo. Naubos sa sabungan. Ano, nasagot ko na ba? Kaya kung pwede, hayaan nyo na akong matulog. Mga walang kwenta. Taon 2014. Cebu. Malayo pa lang ay dinig na ni Gina ang malakas na boses ng kanyang amang si Boboy. Sa tono pa lang ng lalaki ay halata na namang lasing yon. Napapikit na lamang ang dalaga at napabuntong hininga. Habang bitbit sa kaliwang kamay ang plastik na naglalaman ng 2 kilong bigas, nabili niya yon gamit ang perang kinita sa paglalabada. Nang makarating, walang pagdadalawang isip na pumasok sa loob ng bahay si Gina. Sa pagkakataong yun, kitang-kita niya ang inang si Telma na namimilipit sa sakit dahil sa pananakit ng kanyang ama. Sa ilalim naman ng lamesa ay naroon ang kanyang 2 taong gulang na kapatid. Iyak ng iyak ang bata habang nakatakip pa ang sariling tainga. Patigilan niyo na si Mama, ano ba? Ay, buti nandiyan ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. Oh, ano na naman ang kailangan niyo? At saka, ba't naisipan niyo pang umuwi? Sana hindi na lang, wala naman kayong silbi dito eh. Anong sabi mo? Ulitin mo nga bastos ka? Wala kang modo ah. Eh ano naman ngayon kung wala akong modo? Karespe-respeto ba kayo? Ang pangyabang mo ah. Tigil-tigilan mo nga yung bunganga mo ha. Aray, bitiwan niyo po ang buhok ko, masakit. Buboy, bitiwan mo anak ko. Ako na lang ang saktan mo. Tumahimik ka dyan, Telma. Makakatikim ka ulit talaga sa akin. Ano yung ginagawa mo, pa? Tigilan mo ng pagkapakapa sa bulsa ko. Wala akong pera. Binili ko na ng bigas. Ano ba? Eh, wala pala kayong silbi. Sana nga pala, hindi na lang ako umuwi rito. Huwag na nga kayong umuwi. Hindi naman namin kayo kailangan. Tsaka, hindi ba't nagtatrabaho ka? Yung perang yun ang gamitin mo dyan sa mga bisyo mo. Nakakahiya ka. Aray, bitiwan niyo nga ako. Ano ba? Hoy, baka nakakalimutan mong anak lang kita, ha? Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako ng ganyan. Ano ba nakain mo? Ang tapang-tapang mo, ha? Wala akong nakain. Isa lang naman ang rason eh. Alam niyo ba kung ano? Pagod na ako sa inyo, pa. Nagsasawa na ako sa mga pinagagagawa niyo. Mula pagkabata hanggang sa lumaki ako ng ganito, ganyan ka na. Sino ba naman ang hindi magsasawa doon? Kung magabot kayo ng pera sa amin, akala mo ang laki-laki. Eh hindi nga makabili kahit 5 kilong bigas. Ang ingay mo. Pag di ako nakapagtimpi, baka kung ano magawa ko sa'yo. Ano? Papatayin niyo ako? Sige, patayin niyo ako. Ay nako, napakatigas mo talaga. Itong dapat sa'yo. Aray! Ang sakit! Hinablot ni Buboy ang buhok ni Gina at sinakal ang dalaga. Sa pagkakataong yun naman ay sinipa niya na ang kanyang ama kung kaya't siya ay nakawala. Aray ko, walang hiya ka talagang babae ka. Mga buwisit kayo. Makalis na nga dito. Huwag na kayong babalik. Buti umalis na siya. Gina naman, bakit mo ba sinasagot-sagot ang papa mo? Pwede ba sa susunod, itiko mo na lang yung bibig mo para hindi ka na masaktan? Hanggang kailan ba tayo mananahimik, Ma? Hanggat maaari, huwag ka na lamang sumagot. Eh anong gagawin ko? Hahayaan ko siya nasaktan kayo? Hindi pwede yun, Ma. Lalo na ngayong buntis kayo. Ay, basta huwag ka na lamang makialam para hindi ka na pagdiskitahan ng papa mo. Umalis na kasi tayo rito, Ma.
Iwan na natin siya. Hindi pwede. Wala tayong mapupuntahan. Babalik tayo sa Bohol. Di ba nandun yung mga magulang at mga kamag-anak nyo? Umalis na kasi tayo rito sa Cebu. Hindi ko na kaya. Wala tayong perang pamasahe. Tayo lang naman dalawang may bayad kasi si Dodong, 2 taon pa lang. Libre naman yata ang bata. Malaking halagang kakailanganin natin. Mag-iipon po ako. Huwag po kayo mag-alala. At saka, hindi naman yata ganun kamahal, ma, kasi malapit lang naman ang Cebu sa Bohol eh. Dito na lamang tayo. Magbabago rin ang papa mo. Bakit ba ang rupok-rupok nyo, ma? Kung kayo iniisip nyo may pag-asa pa magbago yan si Papa, ako hindi na. Wala akong nakikita. Umabot na lang ako sa edad kong to. Hindi ko pa siya nakitang nagtino o di kaya nagpakama. Hindi ako pwedeng bumalik sa Bohol. Po? Bakit po? Dahil tinakwil ako ng buong pamilya ko nung mabuntis ako ng papa mo. Matapos yun sabihin ni Telma ay agad niyang tinalikuran si Gina. Kinuha ng babae ang bata sa ilalim ng lamesa. Nanginginig pa yun sa takot at humihikbing yumakap sa kanyang ina. Napatingala na lamang si Telma sa bubong at nung mga oras na yun, bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Kung paano siya itinakwil ng kanyang mga magulang nung malamang siya ay nagdadalang tao. 17 anyos pa lamang siya noon, habang si Boboy naman ay 25. Nang tinalikuran na siya ng kanyang pamilya ay naroon naman ang lalaki. Nangako pa ito na hindi siya pababayaan. Kung kaya't naniwala naman si Telma at sumama sa Cebu kung saan nakatira si Boboy. Sa kanilang pagsasama ay unti-unting nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Ang dati malumanay na asawa ay naging mapanakit. Madalas na rin itong umuwi ng lasing at ang malala pa ay hindi na nag-aabot ng pera. Sa pagkakaalam din niya ay gumagamit na rin ang lalaki ng ipinagbabawal na gamot. Ilang sandali pa napahinto si Telma sa malalim na pag-iisip nang biglang magsalita sa kanyang likuran si Gina. May nabili akong 2 kilong bigas, ma. Ako na magsasaing. Magpahinga na lang po kayo dyan. Sige lang. Ay, siya nga pala. Maglugaw ka na lang para tipid at para umabot pa sa mga susunod na araw yung bigas. Hindi na lamang umimik pa ang dalaga at tumango na lamang bilang tugon. Nung mga oras na yun, gustong-gusto ni Gina na umalis at hindi na bumalik pa. Kaya lamang hindi niya maiwan ang kanyang kapatid at ang inang buntis sa puder ng kanyang ama. Hindi kaya ng kanyang konsensya na pabayaan ang dalawa. Sa kabilang banda, nang makarating si Buboy sa bahay ng kanyang kumparing si Dante, ay agad niyang sinipa ang isang upuan dahil sa galit. Humalakhak na lamang ang ibang mga kalalakihan na nakakita sa kanya, para yung baliw na sinasabunutan ng sariling buhok habang nagmumura. Kumalma ka nga. Ano ba nangyari sa'yo't nagkakaganyan ka? Para ka sinapian ng 5 engkanto dyan ah. Wala akong napala sa amin. Wala talagang kwenta ang mga tao dun. Eh, sus, high blood mo naman. O eto, pampakalma. Uy, Dante, sigurado ka rito? Wala akong pera. Ay, nako, ayaw mo ba? Tsaka, huwag ka mag-alala. Nagpadala ng pera yung misis ko na nasa abroad. Ang totoo nga budget yung pampagawa ng bahay, pero ako nandito kaya wala siyang magagawa. Ako masusunod kung saan ko manggastusin ng perang yan. Buti ka pa may naaasahang asawa. Ako wala Pero nagagamit ko naman siya sa kama. At nagpatuloy pa si Buboy sa paghalakhak. Napatitig pa siya sa isang maliit na pakete na iniabot sa kanya ni Dante. Sa pagkakataong yun, ang mga mata niya ay tila nagniningning. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo at doon ay tahimik na ginawa ang kanyang kagustuhan. Kinabukasan, maagang nagising si Gina para magsaing. Nakita niya naman sa di kalayuan ang ama na pasuray-suray na naglalakad. Wala sa wisyo at nang makita ang dalaga ay napangisi pa yun.
Ay nako, may tama na naman siya. Hoy, Gina, anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Tsaka ano yung binubulong-bulong mo? Ay, wala ho. Ang sabi ko, nakauwi na naman yung napakaresponsable kong ama. Bakit naman hindi ako uuwi rito? Bahay ko naman to, kaya hindi mo na yung dapat ipagtaka. Tumabi ka nga dyan, nakaharang ka sa daan eh. Ang laki-laki ng daan pa. Ay nako, umayos nga kayo sa paglalakad. Baka matumba pa kayo dyan at mabagok yung ulo nyo. Huwag naman sana, di ba? Anong sabi mo? Umagang-umaga pinapainit mo agad ang ulo ko ah. Wala po yon. Ang sabi ko, baka sobrang dami niyang tutuli nyo. Kaya hindi nyo na ako marinig. Tsaka, kahit anong oras naman high blood kayo eh. Hindi na yun magbabago. Aba, napaka-piloso po mo talagang bata ka. Aray, bitawan niyo ang braso ko. Ang aga-aga, ang sakit, aray, pa. Pag narinig pa kitang sinagot-sagot ako, puputulin ko na yung dila mo. Kung ayaw mo makatikim, manahimik ka dyan ha. Naintindihan mo? Opo. Aray. Mabuti yan. Ayoko pa naman ng mga taong matitigas ang ulot, mga bastos. Matapos sabihin yon ng lalaki ay malakas niyang itinulak ang kanyang anak. Namilipit pa sa sakit ang dalaga nang tumama ang kanyang likuran sa nakausling kahoy. Hindi naman siya napuruhan pero kitang-kita ang pamumula noon at pangingitim ng kanyang braso, dulot ng mahigpit na paghawak ng kanyang ama. Nang makapasok naman si Buboy sa bahay ay agad siyang nagtungo sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog ang asawa at ang 2 taong gulang niyang anak. Telma, gising. Hoy, Telma, gumising ka sabi. Nakauwi ka na pala. Aray, bitawan mo nga ako, Boboy. Shh! Tumahimik ka nga. Baka magising ang anak mo. Tigilan mo nga yung ginagawa mo. Buntis ako, ano ba? Ay, sus, ano naman ang problema? Tsaka tatanggi ka ba o yung anak mong pagdidiskitahan ko? Hindi na lamang umimik si Telma sa ginawa ng kanyang asawa. Hinayaan niya na lamang yon para wala ng gulo at hindi nito saktan ang kanyang mga anak. Sa pagkakataong yun ay umiyak na lamang ang babae at iniisip ang sitwasyon. 2 buwan na siyang buntis kaya hindi niya maiwasang mag-alala sa kanyang kalusugan. Sa katunayan, 2 beses na siyang nakunan dahil sa pananakit at sa ginagawang kademonyohan ng kanyang asawa. Pero kahit ganoon ay umaasa pa rin siya na magbabago si Buboy. Samantala, dinig naman ni Gina ang pangyayari sa loob. Umiyak na lamang siya at kasabay noon ay ang pagsipa niya sa mga maliliit na bato dahil sa galit. Hindi niya maintindihan ang kanyang ina kung bakit tinatanggap nito ang ginagawa ng kanyang ama. Tila manhid na hindi nararamdaman ang pagmamalupit ng lalaki sa kanila. Naiintindihan naman ng dalaga kung bakit ayaw umalis ni Telma dahil yun sa wala silang mapupuntahan at baka sa kalsada na lamang sila pulutin. Nang mga sumunod na araw, ganun pa rin ang nangyayari sa kanilang bahay, paulit-ulit at walang pagbabago. Hindi na sumasagot si Gina dahil baka kung ano na naman ang magawa sa kanya ni Buboy. Para sa dalaga, hanggat maaari at makakaya niya ay titiisin niya na lamang ang lahat. Isang araw, habang abala sa pamimili ng mga gulay si Gina ay napatingin siya sa isang matanda sa gilid. Kulukulubot ang balat noon at bulag ang isang mata. Noong una ang akala ng dalaga ay pulubi lang yon na nanlilimos ng pera. Aabutan niya sana ng 20 pero nang sinuri niya'y nalaman ni Gina na nagtitinda pala ang matanda. Magandang hapon po, nanay. Pwede po ba magtanong? Ano po yung mga tinda ninyo? Ay, iha, pakiusap, bumili ka na. Kanina pa akong umaga rito pero wala pa rin bumibili sa akin. Sige po, pero ano po ba mga yan? Para saan? Tsaka, titingnan ko kung aabot pa po itong pera ko. Huwag kang mag-alala, mura lamang ang mga ito. Siya nga pala, itong kamangyan, dinikdik na bawang, luya at kalamansi
ay tig-30. Ito namang mga langis ko ay 60 lamang. Kaya bumili ka na, iha. Sandali lang po Para saan po ba mga yan? Yung mga kamangyan, bawang at luya, pati yung kalamansi ay mabisang panlaban sa mga aswang. Gagamitin mo lang ang mga ito sa pagpapausok tuwing sasapit ang 6:00 ng hapon. Dapat ikutin mo yung bahay ninyo ng usok para umalis ang masasamang elemento, espiritu at mga aswang. Ano po ba yung mga pinagsasasabi ninyo? Hindi na po uso yan ngayon. At saka, hindi naman mga masasamang elemento ang gusto ko mapali sa bahay, kundi po tao. Kung hindi ka naniniwala, abay, hindi kita mapipilit. Pero, sige, itong mga langis na lamang. Meron po ba kayong langis na para sa buntis? Yung pala ang hanap mo. Meron tayo niyan. Eto, kunin mo. 50 na lamang para sa'yo. Sino ba ang buntis? Ang mama ko po, 2 buwan na. Ay, ganun ba? Sige, makinig kang mabuti. Dapat ipapahid mo ito sa tiyan niya tuwing Martes at Biyernes sa 3:00 at 6:00 ng hapon. Nakuha mo ba? At saka, ang direksyon ng pagpahid ay pakrus, tapos 3 ulit lamang. Opo, naintindihan ko po. Tapos, ano pong epekto nito? Kung basela ng pagbubuntis ng mama mo, ay mabisa yan para kumapit ang bata. Sigurado po kayo? Baka po niloloko niyo lang ako, ha? Ano? Ako manloloko? Abay, mag-ingat ka sa mga pinagsasasabi mo. Pasensya na po. Siya nga po pala, yung ibang langis niyo dyan, para saan po? 4 lamang ang langis ko, pero iba't iba ang gamit. Una, yung hawak mo ay para sa mga masisela ng pagbubuntis at para kumapit ang bata na parang octopus. Ito naman pangalawa ay pangontra sa mga aswang. Kumukulo ito pag malapit sila, pero hindi naman sila makakalapit ng tuluyan sa iyo kasi mangangati ang kanilang katawan. Ayos din ito kasi alam mo na, mabango sa mga aswang ang buntis. At saka, ang pangatlo ay parang gamot sa mga sugat. Ipapahid mo lang ito at mawawala na. At ang panghuli ay ang pangontra sa mga barang. Kung may bumabarang sa'yo, pwede mong gamitin to para hindi ka gaanong maapektuhan. May iba't ibang mga gamit pala mga to. Akala ko basta langis lang, para kasing walang pinagkaiba kapag tiningnan. Siya nga pala, yung una na lang po ang bibilhin ko para kumapit ng mabuti sa tiyan ng nanay ko ang kapatid ko. Ay sige, 50 na lamang yan. Eto po, maraming salamat po. Ikaw pa lamang ang una kong customer, iha. Salamat din. Kung may kailangan ka, bumalik ka lamang dito. Pagpalain ka raw ng Diyos. Tumango na lamang si Gina sa sinabi ng matanda. Nung naglalakad na siya pauwi, ay hindi niya maiwasang titigan ang maliit na bote na naglalaman ng langis, na may kung ano-ano pang nakahalo. Napakunot na lamang ang noo ng dalaga, sabay na pailing-iling. Hindi siya naniniwala sa mga pinagsasasabi ng matanda, pero bumili pa rin siya dahil naawa siya rito. 7:00 ng gabi nang siya ay makauwi sa kanila. Sa pagkakataong yon ay tahimik ang bahay at tila walang sigawan o di kaya'y mga nababasag na bagay. Nasanay na ang dalaga na maingay at magulo sa tuwing nandyan ang kanyang ama, kaya hindi niya talaga maiwasang manibago sa katahimikan. Nang pumasok na si Gina sa bahay ay naabutan niyang kalong-kalong ng ina ang kanyang kapatid na mahimbing na natutulog nung mga oras na yon. Sarap ng tulog ni Dodong Siya nga po pala, kumain na po ba kayo, Ama? Si Dodong tapos na, pero ako hindi pa. Hinintay kita Buti naman po, kasi may dala ko ritong adobong manok. Bigay to ni Aling Fe, yung isa sa mga suki kong nagpapalabas sa akin. Ganun ba? Nako, salamat sa kanya. Bibihira lamang tayo makatikim ng ganyan. Kaya nga po Ma, may ibibigay po pala ako sa inyo. Kunin niyo po ito. Langis? Para saan ito?
May matanda kasing nagtitinda ron sa may palengke, mga halamang pangontra kuno sa aswang at barang. Ewan ko ba, madami pa siyang binibenta, pero sabi niya, ipahid nyo lang daw yan sa tiyan nyo tuwing Biyernes at Martes, alas 3 at saka alas 6 ng hapon. Ang pagpahid daw parang nakakrus lang ang direksyon at 3 ulit. Di, panlaban to sa mga aswang? Hindi po para yan sa masasela ng pagbubuntis, mas pinapakapit daw niya ng bata sa sinapupunan. Basta, yun po ang sabi niya. Ganoon ba? Akala ko naman ay pang-aswang. Sa tagal ko na kasi rito wala naman akong naririnig na ganoon. Naawa lang po talaga ako dun sa matanda, kaya ako po binili yan. O, siya sige na, kain na po tayo. Ipasok niyo na lang muna si Dodong sa kwarto. Siya nga pala, si Papa nasaan? Hindi pa po ba siya umuwi? Umuwi yun kanina. Kinuha yung sirang TV tapos umalis din kaagad. Dinala niya yung TV? Sa bagay, dapat pa ba akong magulat? Halos lahat naman ng gamit natin dito sa bahay binenta niya na para lang makabili siya ng bisyo niya. Hayaan na lang natin siya, Gina. Hindi na lang ako magugulat, na balang araw, ibebenta niya rin yung kitty niya para lang sa bisyong yan. Ako na nagmamakaawa sa'yo. Huwag mo sanang iparinig yan sa kanya. Isumbong na lang kaya natin siya sa pulis para makulong na at magtanda. Gina naman, makakaya ba ng konsensya mo na ipakulong ang tatay mo? Bakit naman po hindi? Siya ba nakukonsensya sa mga ginagawa niya sa atin? Kahit pagbali-balik na rin pa ang mundo, ama mo pa rin siya. Kahit kailan hindi siya nagpakaama sa amin, Kaya sana tigilan niyo na yung pagdidepensa sa kanya. Matapos yun sabihin ni Gina ay tinalikuran niya na ang kanyang ina. Pagod na siyang marinig mula sa mga bibig noon ang pagtatanggol sa kanyang ama. Ama ko no, grabe, ako na nga tumatayong ama rito sa bahay Ako yung gumagawa ng paraan para lang kumita at makakain kami. Halos mabulok na nga yung kamay ko kakalaba. Bugbog sarado na yung katawan ko kakatrabaho. Habang yung walang kwenta kong ama, ayun, nagpapakasaya lang. Sana all walang problema. Bulong na lamang ni Gina sa sarili habang nagsasandok ng kanin. Hindi niya mapigilang magalit at mainis ng mga oras na yon, lalo na't para siyang nagmumukhang masama sa paningin ng kanyang ina. Samantala, sa bahay nila Dante ay naroon si Boboy na malakas na nakikipaghalakhakan sa mga kalalakihan, habang hawak-hawak ang mga baraha sa kanyang kamay. Sa kanyang harapan naman ay may lamesa at sa gitna noon, naroon ang perang ipinampupusta sa sugal. Naglalaro sila ng Lucky Nine nung mga oras na yon. Kasabay ng pagbaba ng karamihan sa kanilang mga baraha ay ibinabari ni Boboy ang sa kanya. Nang makitang talo na naman siya ay agad yung nagmumura dahil ang perang kinita niya sa pagbenta ng sirang TV ay naubos na. Buwisit na buhay naman talaga to. Hinadayaan niyo yata ako Ano ka ba naman, Boboy? Kalmahan mo nga lang. Paano ako kakalma kung ubos ng pera ko? Nakakainis naman talaga eto, Bir. Inumin mo. Huwag ka lang magwala rito. Sige na, salamat. Pero, meron ka ba dyan? Alam mo na yung tinutukoy ko. Baka naman, may tira-tira ka dyan. Pahingi naman, parang Dante Wala pang padala yung misis ko, pare. Kaya, wala pa akong budget ngayon. Pero pag meron na, huwag ka mag-alala. Hindi ako magdadamot sa'yo. Kilala mo naman ako. Para kasing gusto ko talaga ngayon, pare. Nako. Kasalanan mo rin naman yan. Inubos mo kasi yung pera mo dyan sa sugal. Lagi ka nalang umaasa na baka manalo. Pero kita mo, maski yata piso sa bulsa mo, wala na. Malas talaga, Buwisit na araw to. Puro na lang kamalasan. Uuwi na nga lang muna ako. Baka may makuha pa akong pera dun sa anak ko. Pasensya ka na, pare. Visit din kasi yung mga kapatid ng misis ko Kung ano-ano ang pinagsasasabi nila sa kanya. Kaya eto tuloy, delayed yung padalan ng pera sa akin. Hindi na lamang umimik si Buboy at iniwan si Dante na pinagmumumura ang asawa na nasa abroad dahil hindi pa yon nagpapadala ng pera. Sa kabilang banda, mahimbing na natutulog sina Telma at Gina pati na rin ang bata.
Nabulabog na lamang ang tatlo nang may malakas na pagkatok sa pinto. Sinabayan pa yon ng pagsigaw. Ako na lang ang magbubukas. Matulog na lang kayo ulit. Pero, Ma... Gina, sumunod ka na lang pwede. Para wala ng gulo. Nakakahiya na sa mga kapitbahay. Siguradong lasing na naman kasi yan o kaya may amats na naman eh. Huwag niyo siyang pagbuksan ng pinto. Hayaan niyo siya matulog sa labas, Ma. Ikaw matulog ka na. Kahit anong mangyari, huwag kang makikisali para hindi kayo pagdiskitahan ng papa nyo. Padabog na lamang na humiga si Gina at nagtalukbong. Ang kapatid niya naman ay sumiksik na lamang sa kanyang tabi habang nakatakip sa sariling tainga. Si Telma naman nagmamadaling binuksan ang pintuan. Sa pagkakataong yon ay agad na hinablot ni Boboy ang buhok niya at agad din siyang dinuro-duro. Bakit ba ang tagal-tagal mo magbukas? Leche talaga kayong mga tao rito oh. Ilang minuto na akong pinapak ng lamok dun sa labas. Mga wala kayong kwenta. Bitiwan mo ako, Boboy. At saka, alauna na ng madaling araw. Nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Natutulog na sila. Jesus, bakit ba ako mahihiya? May ambag ba sila sa buhay ko? Wala naman, di ba? Wala. Narinig mo yon? O siya, sige. Wala na silang ambag pero hinaan mo lang yung boses mo. Ba? Ang sexy mo naman kapag ganyan ka magsalita. Sinasadya mo ba yan para hindi ako magalit? Mabuti naman, lalo na talo ko ngayon sa sugal. Buti pa paligayahin mo na lang ako para hindi na ako mabwisit. Hindi na lamang umimik si Telma sa ginawang panghahalay ni Buboy sa kanya. Hinayaan lamang ng babae ang asawa na gawin ang kanyang kagustuhan para hindi na magsisigaw o magwala pa yon. Nung mga oras na yun naman ay kitang-kita ni Gina kung paano binababoy ng kanyang ama ang kanilang ina. Nagpapanggap lamang siyang tulog para sa katahimikan. Tinakpan din niya ang mata ng kanyang kapatid para hindi nito makita ang kalaswaang ginagawa ng kanilang ama. Kinaumagahan, maagang gumising si Gina para maglinis at makapagluto. Naabutan niya pa sa sala si Buboy na naninigarilyo, habang hawak-hawak ang kutsilyo at itak. Kinabahan ang dalaga sa kanyang nasaksihan kung kaya't iniwasan niya na makipagtalo o makipag-usap sa kanyang ama. Baka kasi uminit na naman ang ulo nito at siya ang pagdiskitahan. Gina, hoy, kunin mo nga yung 2 drum sa likod tapos linisin mo. Dapat malinis na malinis ha. Ayokong may makita kahit konting lumot doon. Ano pong gagawin niyo doon, Pa? Dami naman tanong. Sundin mo na lang yung inuutos ko. Opo, Pa. Pasensya na po. Nagmamadaling sumunod si Gina sa utos ni Buboy. Nilinis niya ang 2 drum at siniguradong walang lumot na makikita roon. Nang matapos ay inilagay niya yon sa harap ng kanilang pintuan. Pa, eto na po. Ay siya, sige. Magsahin ka na ron at nagugutom na ako. Itong mga drum po, dito lang po ba? Bakit? May sinabi ba akong ibalik mo sa likod? O dalhin mo kung saan? Wala naman, di ba? Oo nga po pala, Pa. Meron po ba kayong pera dyan? Kahit po 20 lang, pambili ng sardinas, pang ulam? Bah, hihingan pa ako nitong buwisit na to. Wala akong pera. Tsaka umalis ka na nga sa harapan ko. Wala po kasi tayong ulam, Pa. Tapos yung asin at toyo naman, ubos na rin po. Wala ako kahit piso, kaya wag mo akong bisitin. Pasensya na po, Pa. Nagmamadaling tumalikod si Gina at iniwan ng ama na abala sa paghahasa ng kutsilyo. Nagtataka man ay hindi na siya nag-usisa pa. Nang matapos sa pagsasaing ay agad na pumasok ang dalaga sa kwarto. Tiningnan niya sa ilalim ng kama ang 2 alkansya. Ang isa ay naglalaman ng mga papel na pera at ang isa naman ay puro barya. Ipon niya yon para sa binabalak na pag-alis at pag-iwan sa kanyang ama. Dito na lang ako sa barya kukuha. Ay, may gulay nga akong nabili kahapon pero aanhin ko naman yon kung wala naman asin, mantika, toyo at kung ano-ano pa. Ay Diyos ko, ang hirap naman ng buhay na to.
Agad na kumuha ng tuwalya si Gina na ipinambalot sa alkansya. Dahan-dahan siyang lumabas at hindi gumawa ng kung anong ingay para hindi maistorbo si Buboy. Nang tuluyan ng makalabas ay nagmamadali siyang nagpunta sa isang sari-sari store. Binasag niya naman ang alkansya at pinambayad sa mga pinamili. Nang matapos ay agad na siyang umuwi. Naabutan ni Gina na gising na ang kanyang ina at ang kapatid nito na si Dodong. Oh, nasan po si Papa, Ma? Nandito lang yun kanina eh. Ang akala ko naman ay nagpang-abot kayo, lalo na't ilang minuto pa lang mula nung umalis siya. Hindi po, pero natanong niyo ba sa kanya, Ma, kung anong gagawin niya dun sa mga drum? Ibebenta niya raw, pati yung itak at kutsilyo. Hindi na nga ako nakialam, baka kung ano pang magawa niya sa amin. Walang hiya talagang tatay na yun, oo. Uubusin niya lahat ng mga gamit dito sa bahay. Sa susunod sabihin niyo, ibenta niya na rin yung mga damit niya. Hindi ko gusto yung mga lumalabas dyan sa bibig mo, Gina, ha? Ano bang gusto niyo marinig, Ma? Purihin ko siya na ang sipag-sipag niyang ama, mapagmahal at responsable. Yun ba? Ma naman, bakit ba ganyan kayo? Pagod na ako sa pagtatanggol niyo sa kanya. Huwag naman kayo magbulag-bulagan sa mga ginagawa niyang kalokohan. Ang akin lang naman, huwag kang magsalita ng hindi magaganda laban sa papa mo. Ano ba dapat? Hindi ko na kayo maintindihan eh. Sa totoo lang, hindi ko naman na nararamdaman na meron pa akong ama kasi mula pagkabata hanggang sa lumaki ako, hindi na siya naging ama sa akin. At saka, yung anak pinoprotektahan, hindi sinasaktan. Bukod pa ron, kung nasa katinoan pa siya, hindi niya hayaang magtrabaho ko, Ma. Pero ano, wala siyang kwenta. Sarili niya lang ang iniisip niya. Tiis-tiis lang muna tayo, Gina. Magbabago rin ang papa mo, magtiwala ka sa akin. Kung kayo kaya niyong tiisin siya, ako hindi. Hanggang kailan ba kayo aasa na magbabago siya, Ma? Basta magdasal na lamang tayo sa Diyos, anak. Ipagdarasal na magbabago siya? Ay nako, Ma. Kahit ilang santo pa yan, hindi na siya mababago. Kasi kung gusto niya talaga magbago, matagal niya na yung ginawa sa sarili niya. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Ako ang dapat niyong intindihin, Ma. Ano ba? Gumising na nga kayo sa katotohanan. Sawang-sawa na ako sa buhay na ganito. Pagod na akong tumayo bilang ama rito sa bahay at kumayod para sa inyo. Ubus na ako, Ma. Pagod na ako. Kayang magbago ng papa mo. Basta tulungan lang natin siya. Tayong pamilya niya, kaya dapat tayong unang tao makakaintindi sa kanya at kahuli-hulihang tao na tatalikod sa kanya. Napakamartir niyo naman. Tingnan niyo nga, Ma. Pamilya pa bang turing niya sa atin? Imulat niyo yung mga mata niyo. Gina, hanggat kaya natin, magtitiis tayo. Alam niyo po, naiinggit ako sa ibang mga kabataan. Sila nakakapag-aral, may mabuti at responsableng ama. Samantalang ako, nagtatrabaho sa murang edad kasi yung papa ko walang pakialam. Ay, sige naman, kumain na nga lang tayo. Marami pang magpapalabas sa akin ngayon. Tahimik na lamang na nagpunta si Gina sa kusina at doon ay inihanda ang kanilang kakainin. Walang imikan na nagsalo-salo sa hapagkainan. Nang matapos ay agad na umalis ang dalaga. Samantala, nang maibenta na ni Buboy ang kutsilyo, itak at drum, agad siyang nagpunta sa isang kaibigan na tulak ng ipinagbabawal na gamot. Bumili siya roon ng 2 pakete at pagkatapos ay nagpunta kina Dante. Aba, ang aga natin ngayon ah! Ano pare? Halika na. Nako, baliho. Wala akong pera ngayon. Meron akong dala dito. Halika na, tara sa loob. Oy, bawal tayo dito sa bahay. Sa ibang lugar na lang. Nandun kasi sa loob ang mga pamangkin at pinsan ng asawa ko eh. Baka pag nahuli nila tayo hindi magdadalawang isip na tumawag ng pulis yung mga yan. Oy, sige, dito na lang tayo sa may ilog. Sa may kubo doon. Sige, mauna ka na ron para hindi tayo paghinalaan. Tanging-tango lang ang isinagot ni Buboy sa kanyang kaibigan.
Nagmamadali pa siya nagpunta sa may ilog at doon hinintay si Dante. Kinagabihan, 8:00 na ng gabi nang makauwi si Gina sa kanilang bahay. Ilang minuto lang ay sumunod naman si Buboy. Lasing na naman ang lalaki at halatang wala ng tama ang tinira nila kanina. O, anong tinitingin-tingin mo dyan? Tusukin ko yung mata mo eh. Hay nako, nasapian na naman ang kademonyohan. Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Wala, may narinig ba kayo? Naku, kumain na po kayo. Ang hirap pakisamahan ng taong nalipasan ng gutom. Ano bang ibig mo sabihin, ha? Baliw ako? Baka gusto mong dumugo yung bibig mo. Pa naman, pwede ba tumahimik ka na lang? Kahit ngayon lang oh. Aba, inutos-utusan mo pa ako, ha? Leche kang bata ka. Aray, ang sakit. Ano ba? Ano bang ginawa ko sa inyo at sinuntok niyo na naman ako? Wala talaga kayong kwentang, ama. Ipagsandok mo ako. Dapat pagbalik ko rito, nakahanda na, ha? Naintindihan mo? Nang talikuran na siya ng kanyang ama, ay kaagad na pinagsisipa ni Gina ang upuan. Napahawak pa siya sa kanyang panga na namumula, dulot ng pagsuntok sa kanya ni Buboy. Ilang minuto lang ay naririnig na naman ng dalaga ang pangahalay ni Buboy sa kanyang ina. Napapikit na lamang siya at bumuntong hininga bago umalis. Nagpunta si Gina sa malapit na plaza at doon natulog. Ilang minuto lamang ay bumuhos na ang ulan. Pero binaliwala lang yon ng dalaga. Hindi siya sumilong, bagkus ay nahiga pa rin habang ninanamnam ang malamig na tubig. Sana tamaan na lang ako ng kidlat para wala na akong problema. O di kaya hindi na lang sana ako magising bukas. Nakatulog na ang dalaga kahit siya ay basang-basa. Bago makatulog, umiiyak pa yon, pero hindi halata sapagkat humahalo ang luha sa tubig ulan. Kinabukasan, nagising na lamang si Gina dahil sa ingay ng paligid. Nagpalingon-lingon pa siya para suriin ang lugar. Agad naman niyang napansin ang matanda na nakaupo sa may gilid habang nakalatag ang mga paninda nito. Buhay pa pala ako? Malas naman oh. Lola, pamilyar ka. Kayo po ba yung nasa may palengke? Ay, pasensya ka na, iha. Pwede bang lumapit ka? Bulag kasi itong isa kong mata, habang itong isa naman ay malabo na. Ganoon po ba? Siya nga po pala, nagtitinda ka rin po ba sa may palengke? Nakabili na yata ako sa inyo ng langis noon. Ay, oo, naalala na kita, iha. Ikaw yung unang customer ko nung araw na yon. Kaya pala sabi ko ay parang pamilyar ang boses mo. Gina nga po pala ang pangalan ko. Ay, kay gandang pangalan. Ako naman si Lucia, iha. Ikinagagalak kong makilala ka. Ay, oo nga pala. Kumusta na ang mama mo? Mabisa yung langis, ano? Sa tulong po nung langis nyo, ayos lang naman po siya. Bakit po pala ang aga nyo dito sa plaza? At saka, akala ko sa palengke kayo pumupwesto. Hindi. Kung saan merong mamimili at hindi ako pagbabawalan, doon ang lugar ko. Kailangan kong makapagtinda para sa anak kong may kapansanan. Ano po bang diferensya ng anak ninyo? Hindi siya nakakalakad. Ang malala pa, hindi rin siya nakakapagsalita. Mula bata pa'y ganun na siya. Kahit anong mga gamot na ang ginawa ko, hindi ko pa rin siya magawang pagalingin. Mas mabuti po yatang ipatingin nyo na siya sa doktor. Nako, wala akong tiwala sa mga doktor na yan. Eh, siya nga pala, ano nangyari sa pisngi mo? Mukhang namamaga. Wala po. Nabangga lang po ako kagabi. Malakas po yung tama, kaya eto, mukhang namamaga nga. Sigurado ka ba? Nako, medyo malala yan. Halika, umupo ka rito at gamutin natin yan. Wag na po, Lola. Nakakahiya naman. Wala akong pambayad sa inyo. At saka, makakaabala lamang po ako. Ay nako, ayos lang yon. Sige na, umupo ka na rito. Sinunod na lamang ni Gina ang utos ng matanda. Ginamot siya nito gamit ang langis at kung ano-ano pang mga halamang gamot.
Tahimik lamang ang dalaga hanggang sa matapos yon. Salamat po, Nanay Lucia. Walang anuman. Oo nga pala, masayang damit mo. Dito ka lang ba natulog? Wala ka bang bahay na mauuwian? Meron naman po akong mauuwian pero kagabi dito lang po talaga ako natulog. Wala po kasi akong magawa magulo po sa bahay. Kahit gaano pa yan kagulo, uuwi at uuwi ka pa rin. Kaya nga po sige na po, mauna na po ako. Salamat po ulit, Lola. Magpalit ka agad ng damit pag uwi mo, ha? Opo. Ay, teka, sa palengke at sa plaza lang po ba kayo nagtitinda? Oo, tuwing Sabado at Linggo doon ako. Tapos Lunes hanggang Biyernes ay dito naman. Ganoon po ba? Pag may oras po ako pupuntahan ko kayo rito o kaya sa palengke. At saka, saan po pala kayo nakatira? Diyan lang sa likod ng abandonadong simbahan. May nakatira pala ron? Oo, kaming dalawa ng anak ko. Wala nang ibang kubo dyan. Nag-iisa lamang. Sige po, kita na lang po tayo sa susunod. Salamat po ulit, Lola. Pagkatapos yon sabihin ni Gina ay nagmamadali na siyang umalis. Kinakabahan siyang makipag-usap sa matanda, lalo na't usap-usapan ng mga tao na ang nakatira sa likod ng abandonadong simbahan ay mangkukulam. Marami ring nagsasabi na aswang din daw yun, kaya sa takot ng dalaga ay mabilis niyang pinagpagan ang kanyang sarili. Ginamot-gamot pa ako. Diyos ko, binilhan ko pa si Mama ng langis. Ay, sorry Lord. Chismis lang naman kasi yun ng mga tao, pero paano kung totoo ngang aswang siya? Aba, ayoko namang lumipad-lipad sa gabi, no? Kung mangkukulam naman, baka may biglang lumabas na kung ano-ano sa bibig ko. Basta, ilayo niyo na lang po ako sa mga ganon. Bulong ni Gina sa kanyang sarili habang naglalakad papauwi. Ilang minuto lang ay nakarating na siya sa kanilang bahay. Hindi pa man nakakapasok ang dalaga ay agad na siyang kinausap ng kanilang kapitbahay na si Benedict. Gina, pwede ba kitang makausap saglit? Bakit po, kuya? Mga 5 buwan na rin kasi kayong hindi nag-aabot sa amin ng bayad sa kuryente. Sabi ni Mama, pag hindi pa raw kayo nakabayad, baka hindi na kayo pakabitin sa amin. Pasensya na po kayo, kuya. Hayaan nyo, bukas na bukas din, mag-aabot po ako. Sige lang, tsaka sorry talaga kung naniningil kami ha. Kailangan na kailangan din kasi namin ng pera ngayon eh. Medyo gipit din kami kasi may babayaran pa kami sa tuition ko. Naiintindihan ko po, kuya. Sige po pasok na po ako sa loob. Bukas na bukas po, mag-aabot po ako sa inyo. Sige, salamat Gina ha. Napabuntong hininga na lamang na pumasok sa loob ng bahay si Gina. Nung pagkakataong yun, nakita niyang abala sa pagluluto ang kanyang ina, habang ang kapatid niya naman ay naglalaro sa kwarto. Ma? Oh, saan ka natulog kagabi? Hahanapin sana kita, kaso lamang ay umulan. Saan ka ba nagpunta? Doon lang po sa plaza. Nakatulog po ako, kaya hindi ako nakauwi. Pasensya na po kayo, Ama. Ganoon ba? Siya nga pala. Ano nangyari dyan sa mukha mo? Bakit may pasa ka? Nagugulat pa po ba kayo? Wala namang ibang gagawa nito kundi yung asawa nyo. Ang bait niya, no? Sinagot-sagot mo na naman siguro. Sige, kampihan nyo pa yung adik na yon. Umagang-umaga, pinagtatanggol nyo na naman. Ay nako, ayang ka na naman. Sige na, umupo ka na dyan at kakain na tayo. Magbibihis lang po muna ako. Hindi na pinakinggan ni Gina ang mga sinabi ng kanyang ina. Nagmamadali niyang tinalikuran yon at nagbihis. Ilang minuto lang ay lumabas na rin siya upang saluhan sa umagahan ang kanyang nanay at kapatid. Nang matapos ay umalis na ang dalaga upang magtungo sa mga kabahayan na nagpapalaba. Samantala, maagang nagpunta si Boboy sa bahay nila Dante. Binalitaan kasi siya ng kaibigan na isasabong ang manok nito. Oh, Boboy, aga mo Anong oras ba tayo pupunta dun sa kabilang barangay, pre? Mga 10:00 pa. Ano, may pampusta ka ba sa manok ko? Aba, ako pa ba? Oo naman. Naks naman Saan mo na naman nakuha yan? Huwag mo sabihing nagbenta ka na naman ng mga gamit ninyo. Sus, sikretong malupit yon.
Ano akala mo sa akin? Di marunong dumiskarte. Pero hindi ako nagbenta ng mga gamit ngayon, ha? Halos wala na nga mapakinabangan sa bahay, eh. Kung ganon, saan mo nakuha yung pera mo? Basta, di mo na kailangan magtanong. Nagnakaw ka, no? Parang ganon na nga. Wow, grabe, lupit mo, pre! Siyempre, kailangan din nating dumiskarte paminsan-minsan. Patawa-tawa na lamang si Dante sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Nung mga oras na yon ay inihanda na nila ang mga manok na dadalhin sa sabungan. Kinagabihan, paika-ikang naglalakad si Gina habang bitbit ang plastik na naglalaman ng ulam. Hindi niya mapigilang mapapikit dahil sa sakit ng mga binti na parang kinukuryente. Pauwi na siya nang maramdaman niya ang pamamanhid na yon. Samantala, Gina, ayos ka lang? Opo, Kuya Benedict. Medyo sumakit lang tong binti ko. Ang layo rin kasi ng nilalakad mo, eh. Pwede ka namang sumakay ng tricycle. Sanay na po ako, tsaka dagdag gastos lang po yun. Pauwi ka na, di ba? Sabay na tayo. Pauwi na rin ako, eh. Mauna na po kayo, Kuya. Magpapahinga lang muna ako saglit. Hihintayin na kita. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nagmamadali. Ay, salamat po. Siya nga pala, yung bayad ko sa kuryente, pwede po bang bukas na lang? Sige lang. Pasensya na po kayo kung hindi kami nakakapagbayad sa kuryente. Ang hirap po kasi, alam nyo naman na yung papa ko, napakabait at napakresponsable. Ay nako. Sorry din kung naniningil kami, Gina, ha? Hirap kasi kami ngayon, eh. Yung ibabayad mo, gagamitin namin pandagdag sa school. Naiintindihan ko po. Huwag po kayo mag-alala. Bukas na bukas din, magbabayad po ako. Ay, tara na, Kuya. Medyo okay na ako. Nawala na yung pamamanhid. Sige. Sigurado ka ba? Opo, tayo na. tahimik na lamang na nagpauna si Gina sa paglalakad hanggang sa makarating na sila sa kanilang bahay. Nagpaalam muna siya kay Benedict at sinabihan ulit na magbabayad siya ng kuryente kinabukasan. Nang pumasok na ang dalaga ay agad niyang nakita ang kanyang kapatid at ina na kasisimula pa lamang sa paghahapunan. Buti nakauwi ka na. Halika na rito at kumain. Tamang-tama, may dala akong kare-kare. Bigay po ito ni Aling Emma. Abay, grasya na naman. Sige, umupo ka na dito. Himala, ang tahimik ngayon. Nasaan po yung asawa nyo? Kaninang umaga, hindi ko siya nakita. Maagang umalis yon kanina at hanggang ngayon ay hindi pa umuwi. Sana hindi na siya umuwi. Gina, ayang ka na naman. Ayaw niyo po ba ng ganito, Ma? Yung walang sigawan? Kasi ako gustong-gusto ko po yung ganito. Ano ka ba? Kumain na lang tayo. Sige na, itiko mo na yung bibig mo. Ay nako, pasensya na kayo, Ma. Tahimik na lamang silang kumain at iniiwasang pag-usapan ang kanilang padre de pamilya. Nang matapos ay nagpahinga muna ng ilang saglit. 1 oras ang lumipas ay natulog na si Gina at ang kapatid nitong si Dodong, habang si Telma naman ay abala sa paghuhugas ng kanilang pinagkainan. Ilang minuto lang ay nagulat na lamang ang babae nang may biglang kumalabog sa labas. Nagmamadali siyang nagtungo roon. Ay nako, Buboy, ikaw lang pala yan. Ba, ang ganda mo yata ngayon ah. Sinadya mo bang magpaganda para sa akin, ha? Lasing ka na naman. Pumasok na tayo sa loob. Hoy, Telma, hindi ako lasing, no? Pero parang ganun na rin. Leche kasi yung si Dante. Walang hiya. Naubos yung pera ko sa pagpusta sa mga duwag niyang mga manok. Nagsayang ka na naman ng pera. Sana bumili ka na lang ng bigas na pakinabangan pa natin. Hoy, babae! Nagmamagaling ka na naman? Sinesermonan mo ba ako, ha? Buisit ka? Gusto mo ba makatikim nitong kamao ko? Hinaan mo nga yung boses mo. Natutulog ng mga bata. Jesus! Wala akong pakialam kahit magwala pa yung isa mong anak. Siya nga pala. Anong ulam? Ipaganda mo nga ako. Nagugutom na ako eh. Hindi na lamang umimik pa si Telma at sinunod ang utos ng kanyang asawa. Nang matapos ang lalaki, ay agad naman itong nagparaos sa kanya.
Kinabukasan, maagang gumising si Gina. Nagmamadali siyang nagpunta sa kusina at nagluto. Nang matapos ay bumalik na siya sa kwarto. Naabutan pa niyang tulog na tulog ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Boboy at ngumiwi. Ang amo ng mukha kapag tulog, pero kapag nagising gusto pa yatang agawan ng trono si Satanas. Bulong na lamang ng dalaga sa sarili at agad na hinanap ang alkansya sa ilalim ng kanyang kama. Hindi niya yun makita kung kaya't agad niyang ginising ang ina para tanungin. Ma, gising, ma. Oh, bakit? May problema ba? Nakita niyo po ba yung alkansya ko? Dito ko lang yun nilagay sa ilalim ng kama eh. Yung kulay green ba? Yung parang baboy? Opo, yun nga po. Nakita niyo ba? Ipon ko yun para sana pamasahin natin papuntang Bohol eh. Pero kailangan ko munang kunin yung laman nun para may pambayad tayo ng kuryente kina Kuya Benedict. Nakakahiya na kasi. Nakikikabit na lang tayo tapos hindi naman tayo nag-aabot kahit magkano. Nakita ko yun kahapon sa likuran eh. Nung umihi ako pero wala nang laman. Tingnan mo nga kung yun talaga. Nagmamadaling pumunta si Gina sa likod bahay at doon nga ay nakita niya ang kanyang alkansya. Galit na galit siyang bumalik sa kwarto, bitbit yon at ipinaghahampas sa kanyang ama. Gina, itigil mo yan! Ano pa nangyayari? Walang hiya tong lalaking to. Sana hindi na lang siya naging papa ko. Mamatay ka na lang sana. O di kayo makulong. Wala kang kwenta. Ano ba? Ang aga-aga nagsisisigaw ka dyan. Tsaka tigilan mo nga yung paghampas sa akin. Wala kang modong babae ka. Aray, bitiwan mo ako. Hayop ka. Anong sabi mo kanina? Mamatay na lang ako? Baka gusto mong ikaw ang unahin ko. Aray ko, bitiwan mo ako. Ang sakit. O siya, sige na. Baliin mo tong braso ko. Itong braso at kamay ko na nagpapakain sa yung demonyo ka. Wala ka talagang pinagkaiba sa mama mo na nagmamagaling ano? Mga buwisit kayo. Tulugan tao, istorbohin ninyo. Saan ba napunta ang kokote nyo, ha? Mga walang respeto. Anong ginawa mo sa ipon ko, ha? Saan mo ginastos ang pera? Wala ka na nga silbi tapos nanakawan mo pa ako. Ay naku, napakaingay mo. Sagutin mo ako pa. Saan mo ginastos yung pera? Huwag mo sabihin gumamit ka na naman. Sabog ka na naman araw-araw. Kitang-kita sa itsura mo. Naubos sa sabungan. Ano, nasagot ko na ba? Kaya kung pwede, hayaan nyo na akong matulog. Mga walang kwenta. Nang mabitawan siya ng ama, ay agad na kinuha ng dalaga ang upuan na kahoy sa gilid ng kama at pinaghampas si Buboy gamit yon. Gina, itigil mo yan! Matagal na kami nagtitiis sa'yo, pa. Kailan ka ba magtitino? Tumugaw ang ilong ng papa mo. Ano ba? Bitawan mo yan! Sa gulat ay agad na binitiwan ni Gina ang upuan at tiningnan ang ama na namimilipit sa sakit. Pa, sorry. Hindi ko po sinasadya. Walang hiya ka. Hindi mo sinasadya. Lumapit ka rito. Malilintikan ka sa akin. Halika, makikita mo hinahanap mo. Aray ko, bitiwan niyo ang buhok ko, pa. Ang sakit. Hinablot ni Buboy ang buhok ng dalaga at hinila yon papunta sa labas. Namimilipit sa sakit si Gina, ngunit walang awa naman siyang pinagsusuntok ng ama. Umiyak na lamang siya habang ginagawang pananggalang ang kanyang mga braso. Si Telma naman ay pinipigilan ang kanyang asawa, ngunit tinulak lamang siya ng lalaki. Hindi nito inisip na siya ay buntis. Tumigil ka na, Boboy. Parang awa mo na. Nasaan ba yung itak ko, ha? Kunin mo nga, Telma. Bilis! Papatayin ko talaga tong babaeng to, eh. Hindi, wag. Ano ba? Tigilan mo na yung anak mo. Wala kang silbi. Hindi mo ba ako narinig, ha? Sabing kunin mo yung itak, wisit ka. Ay nako, ako na nga lang. Nang pumasok sa loob si Boboy, agad na nilapitan ni Telma si Gina, na nung mga oras na yon ay halos hindi na makilala dahil sa natamong pasa at sugat sa muka. Umalis ka na habang wala pang papa mo. Madali ka. Sumama kayo sa akin, ma. Baka kayong pagdiskitahan niya. Aray ko, ang sakit. Ako nang bahala rito. Sige na, umalis ka na. Dahil sa takot ay paika-ika na lamang na tumakbo si Gina papalayo.
Nung mga oras na yon ay hinabol pa siya ng ama na may dalang itak. Ngunit nang may dumating na mga motor at tricycle ay huminto rin ang lalaki at hinayaan na lamang na makatakas ang dalaga. Aray ko! Papatayin niya talaga ako! Grabe! Wala na siya sa sarili niya! Bulong ni Gina sa kanyang sarili habang naglalakad papunta sa plaza. Dinala siya ron ng kanyang mga paa at doon ay naabutan niya ang matandang si Lucia na naglalatag na ng mga paninda. Lola Lucia? Sino ka? Lumapit ka nga rito at hindi kita makita ng malinaw. Ako po ito, si Gina. Ay, oo, ikaw nga. Ano ba nangyari sa'yo? Diyos ko, ang dami mong pasa at dumudugo pa yung bibig mo. Muntik na akong mapatay ni Papa. Buti po nakatakas ako. Bakit niya naman yung gagawin sa'yo? Nasiniban po ng kademonyuhan. Hindi ko na nga po alam kung kailan siya babalik sa katinuan niya. Pagod na po ako sa kanya. Gusto ko na lang po mamatay siya o di kaya sana hindi na lang siya ang Papa ko. Masama na kung masama pero nagsasawa na ako magkaroon ng adik, lasenggo, sugarol at mapanakit lamang katulad niya. Ay, Diyos ko, Iha, masama yung mga sinasabi mo. Ama mo pa rin yun. Halika nga rito at gagamutin kita. Hindi niya po dapat ginagawa sa akin to, Lola Lucia. Pasensya na po kayo sa akin. Ay, naiintindihan ko naman. Sige na, umupo ka na rito sa gilid ko para magamot na kita. At saka, tulungan mo na lang din akong iligpit tong mga paninda ko. Sumama ka muna sa amin para makapagpahinga ka. Mawalang galang na po. Alam ko po na medyo bastos ako sa puntong ito pero pwede po bang magtanong? Sige lang. Ano ba yon? Marami po kasi akong naririnig na sabi-sabi tungkol sa nakatira ron sa likod ng abandonadong simbahan. Sabi nila, aswang daw ang nakatira doon. Ang sabi naman ng iba, mangkukulam. Ano po bang totoo? Di ba, kayo lang yung nakatira doon? Yun po ang sabi niya nung nakaraan. Natatakot po ako. Nako, nakaabot din pala yun sa'yo. Huwag ka mag-alala. Walang katotohanan ang pinagsasasabi nila. Baka kasi gawin niyo akong ulam Makinig kang mabuti, bata. Hindi ako aswang at lalong hindi ako mangkukulam. Isa akong manggagamot na may kaalaman din sa pambabarang noon. Pero dahil walang naniniwala sa akin, kaya ayon, nagkakalat sila ng kung ano-anong chismis. Sigurado po ba kayo? Hindi po kayo lumilipad sa gabi? Sa tanda kong ito ay makakalipad pa ba ako? Ay nako, yan talagang mga taong yan, oo. Ang hilig-hilig manira ng puri ng iba. Maniwala ka sa akin, Iha. Hindi ako aswang. Ay nako, pasensya na po kayo, Lola Lucia. Ayos lang, sige na. Halika na't nang magamot na kita. Walang pagdadalawang isip na umupo si Gina sa tabi ng matanda. Nang mga sandaling yun ay ginamot siya ni Lola Lucia gamit ang langis at halamang gamot na dinikdik ng pinong-pino. Nang matapos ay nagtulungan silang iligpit ang mga paninda at nagsimulang maglakad papunta sa likod ng abandonadong simbahan. Nakakatakot naman po dito, Lola Lucia. Naku, kaya niyo talagang tumira sa lugar na ito? Nasanay na kami, Iha. Tsaka, yung mga kaluluwa na nakikita ko rito ay hindi naman masasama. Sa katunayan nga'y sila pa ang tumutulong sa akin noon sa panggagamot. Meron po kayong third eye? Parang ganoon na nga. Nakakakita ako ng mga kaluluwa, tikbalang, engkanto, duwende, at kung ano-ano pang hindi nakikita ng mga normal na tao na kagaya mo. Ayaw ko na pong tumuloy. Nakakatakot naman Ano ka ba? Tara na. Huwag ka matakot. Nandito naman ako Sige po. Basta, bantayan niyo po ako, Lola, ha? Siya nga pala, meron po akong tanong. Sige, ano yon? Totoo pong may alam kayo sa pambabarang? Oo. Ang totoo niyan ay marami na akong naparusahang tao.
tulad ng mga taong may kabit, nanggahasa at pumatay, at saka may mga kaluluwa rin na di matahimik na nagpapatulong sa akin. Kung ganun, pwede niyo po bang parusahan ng papa ko? Gusto mo siyang mamatay? Hindi po. Gusto ko lang naturuan siya ng leksyon at pagsisihan lahat ng mga ginawa niya sa amin. Pwede po ba yun, Lola Lucia? Matagal ko nang iniwan ang buhay ng pambabarang dahil sa kondisyon ko. Pero, para sa'yo, sige. Salamat po, Lola Lucia. Natapos ang pag-uusap ng dalawa nang makarating na sila sa munting kubo. Naroon sa loob ang anak ni Lola Lucia na si Jessica, isang dalagang may kapansanan sa paglalakad at pagsasalita. Nang makita nito si Gina ay agad na tinakpan ng dalaga ang kanyang muka dahil sa hiya. Hi po, ate. Ano pong pangalan niyo? Huwag po kayong mahiya sa akin. Hindi siya nakakapagsalita, pero nakakarinig naman. Kailangan mo nga lang lakasan ang boses mo. Ganoon po ba? Ano pong pangalan niya, Lola Lucia? Siya si Jessica. Jessica, siya naman si Gina. Dito muna siya titira kasama natin, ha? Tumango na lamang ang dalaga bilang sagot. Ate Jessica, ang ganda niyo po. Hindi pa rin siya pinansin ni Jessica kung kaya't hindi niya na lamang yon pinilit. Ginamot na lamang ni Lola Lucia ang mga sugat ni Gina at hinugasan yon ng maligamgam na tubig. Ilang minuto lang ay nakatulog ang dalaga dahil sa pagod at pananakit ng kanyang katawan. Samantala, napahawak na lamang sa kanyang tiyan si Telma dahil sa nararamdamang tensyon. Nung mga sandaling yon ay palakad-lakad sa kanyang harapan ang asawa habang bitbit sa kaliwang kamay ang itak. Halatang mapurol yon, ngunit kung sino man ang tamaan ay maaaring masugatan. Sa ilalim naman ng lamesa ay nakatago si Dodong na tinakpan pa ang sariling tainga. Tahimik na humihikbi ang bata at takot na pinagmamasdan ang kanyang ama. Kapag hindi pa umuwi ang batang yon hanggang mamayang gabi, kayo ang gigilitan ko ng leeg. Huminahon ka nga, Boboy. Paano ako hihinahon? Binastos ako ng anak mong yon. Alam mo naman kung bakit siya nagagalit, di ba? Aba, lechen to. Mas pinapainit mong ulo ko Itong tandaan mo, dito lang ako buong araw. Ay nako, makatulog na nga lang muna. Binitin ang buisit mong anak ang tulog ko Gisingin mo na lang ako kapag kakain na ng tanghalian, ha? Tahimik na lamang natumango si Telma bilang sagot. Iniwan siya ng lalaki at nagpunta sa kwarto para ituloy ang nabitin niyang pagkakatulog. Agad namang lumabas si Dodong sa pinagtataguan niya at umiiyak na lumapit sa kanyang ina. Makalipas ang isang oras, ginising ni Telma si Boboy para kumain. Masama pa siyang tinitigan ng kanyang asawa bago lumabas ng kwarto. Nang matikman nito ang luto ng babae ay agad yung napamura dahil matabang ang pagkakatimpla. Pasensya na, dadagdagan ko na lang ang asin. Wag na, di ka talaga maaasahan. Ay nako, nakakawalang gana Hindi na lamang umimik si Telma sa sinabi ni Boboy. Sa halip ay tinanggap na lang ng babae ang pagmumura nito sa kanya. Kinagabihan, nagising si Gina dahil sa pagkalam ng kanyang sikmura. Nang bumangon siya ay napansin niya kaagad ang matanda na pinapakain ang kanyang anak. Magandang gabi po, Lola Lucia. Grabe, ang tagal pala ng tulog ko. Ano? Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos na po. Oo nga po pala, nakakahiyaman. May kanin pa po ba kayo? Nagugutom na po kasi ako Tingnan mo na lang dun sa kaldero. May ulam din sa lamesa. Ikaw na ang bahalang mag-asikaso sa sarili mo, ha? Sige lang po, salamat po. Pagkatapos kong kumain, uuwi na din po ako agad. Baka kasi kung ano nang nangyari kay Mama at kay Dodong Nako, delikado iha. Hindi kita hahayaang umuwi na lang basta-basta. Baka kung anong gawin sa'yo ng papa mo. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang maparusahan siya. Hindi ba't yun ang gusto mo? Gagawin natin mamaya pagkatapos mo dyan. Tumango na lamang si Gina bilang tugon.
Nagsandok siya ng makakain at inasikaso ang sarili. Nang matapos ay nagpahinga saglit. Hinintay niyang matapos ding kumain ang matanda. Ilang minuto lang lumabas na sila sa kubo at nagpunta sa gilid ng abandonadong simbahan. May maliit na pintuan doon kaya naglalabas-pasok lamang sila. Tiningnan na lamang ni Gina si Lola Lucia na lumapit sa may altar kung saan naroon ang mga santo. Lumuhod doon ang matanda, sabay sambit ng mga salita na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Nakaramdam naman ang dalaga ng malamig na hangin, pero hindi niya lamang yon pinansin at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Gina, lumapit ka rito. Po? Bakit po? Gusto mo na bang simulan natin ang pagpaparusa sa iyong ama? Dito niyo na po ba gagawin? Oo, bakit? May problema ba? Sobrang dilim naman po dito. Yung liwanag lang ng buwan na nagsisilbing ilaw. Tsaka natatakot po ako, Lola Lucia. Para po kasing may nakatingin sa akin at ang lamig-lamig po ng hangin. Sa nakikita ko, marami silang nakatingin sa iyo. Pero hayaan mo na. Hindi sila masasamang engkanto. Po? Sigurado po kayo? Oo, sige na. Magsimula na tayo. Ano pong gagawin ko? Ay, oo nga pala. Wala akong picture ni Papa o mga gamit na pwede nating gamitin sa pambabarang sa kanya, Lola Lucia. Hindi na kailangan ng mga ganoon. Eto, hawakan mo ito. Ano po yan? 3 tuyong dahon galing sa puno ng balete. Napakunot noon na lamang si Gina sa isinagot ng matanda. Sa pagkakataong yun ay may inilatag na bilog na tela si Lola Lucia. Kulay pula yun na kasing tingkad ng dugo. Nagsindi naman siya ng 12 itim na kandila at inilagay yon sa bawat gilid ng tela na hugis pabilog din. Inutusan niya ang dalaga na pulbusin ang hawak nitong dahon ng balete hanggang sa maging pino yon. Pagkatapos ay ipinabigkas sa kanya ng 13 ulit ang pangalan ng kanyang amang si Boboy. Sige, ilagay mo dito sa gitna ng tela. Sunod po, ano pong gagawin ko? Lumuhod ka. Magsasagawa tayo ng ritual. Kung maririnig mo kung parang humihinto, dapat ang sasabihin mo ay ang buong pangalan ng papa mo. Nakuha mo ba? Para lang pala pong nagtatanong ka tapos sasagot ako? Oo, parang ganoon na nga. Sige, lumuhod ka na. Sinunod na lamang ni Gina ang sinabi sa kanya ng matanda. Pinapanood ng dalaga habang nag-uusal ng kung ano-anong orasyon si Lola Lucia. Kasabay naman ng malakas na tinig ay ang tila paggalaw ng mga upuan sa loob ng simbahan. Lumalaki din ang apoy ng kandila at sa pagkakataong yun, ang usok ay parang nagtitipon-tipon. Nagulat si Gina nang makitang ang 7 dahon na kanyang pinulbos ay naging mga uod. Takot man ay pinili na lamang ng dalaga na manahimik at kung ano pa ang mangyari kapag naistorbo ang pag-oorasyon. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at inalala ang pagmamalupit ng kanyang ama. Samantala, kalong-kalong ni Telma ang anak na si Dodong habang nakatingala sa kalangitan. Maliwanag ang bilog na buwan ng mga sandaling yon. Napaisip siya kung kailan uuwi si Gina at kung saan ba ito nagpunta. Pinapakiramdaman naman niya ang asawang malakasang hilik na natutulog sa kanilang kwarto. Nasaan kaya ang ate mo ngayon, Dodong? Sana'y ayos lang siya. Napahinto naman sa pagsasalita si Telma nang bigla na lamang may lumagapak sa loob. Nagmamadali siyang pumasok at tiningnan kung ano ang nangyari. Agad namang bumungad sa kanya si Boboy na nasa sahig at tila nahihirapang huminga. Ano nangyayari sa iyo, Boboy? Diyos ko! Parang may malaking bato na nakaharang dito sa may lalamunan ko. Ang sakit! Hindi ako makahinga! Nagmamadaling kumuha ang babae ng tubig at ipinainom yon sa kanyang asawa.
Ngunit hindi nito malunok ang tubig na yon, bagkus ay isinusuka niya lamang. Makalipas ang ilang segundo, may biglang lumabas na maliliit na kulay pulang tela na parang dugo. Sumunod namang lumabas sa kanyang bibig ang mga uod. Napamura pa si Boboy sa mga nasaksihan. Maya-maya naramdaman naman niya ang pagkaparalisa ng kanyang mga paa. Hindi niya yun maigalaw. Telma, tulungan mo ako! Hindi ko mailakad ang mga paa ko! Diyos ko, ano ba nangyayari sa iyo, Buboy? Napamura na lamang ang lalaki, ngunit bigla na lamang sumargo sa kanyang bibig ang napakaraming ipis. Sa takot ni Telma ay agad siyang dumistansya sa kanyang asawa. Nang mga sandaling yon, bigla namang parang kinuryente si Buboy dahil sa mainit na tumutulo sa kanyang katawan. Bigla siyang tinubuan ng mga pantal, tagihawat at kalaunan ay naging pigsa. Kung tititigan ay para na siyang lantang gulay sa sahig. Hindi maigalaw ang katawan habang pinapalibutan ng mga insekto. Kumuha na lamang ng walis ang babae at winalis ang mga yon palabas ng bahay, tsaka sinabuyan ng kumukulong tubig. Tinulungan niya si Buboy na makabalik sa kama. Mabigat ang lalaki, kaya naman sumakit ang tiyan ni Telma. Ano ba nangyayari sa iyo? Aray ko, Diyos ko, yan na nga bang sinasabi ko eh. Napakasalbahe mo kasi. Gustuhin mang magmura at magsalita ni Buboy ay hindi niya na magawa dahil sa pananakit ng kanyang lalamunan at pagkakaroon ng maraming sugat sa labi. Sumirit ang dugo mula roon na kalaunan ay tila naging parang patak ng kandila. Nang mga sandaling yon, tanging mga mata na lamang ng lalaki ang kanyang naiigalaw. Si Telma naman ay nagtataka sa mga nangyayari. Ngunit dahil sa pananakit ng tiyan, kumuha siya ng banig at inilatag yon sa sala. Humiga roon si Telma, katabi si Dudong na nakayakap sa kanya. Kinabukasan, nagulat na lamang si Gina nang siya ay magising. Agad na hinanap ng kanyang paningin si Lola Lucia, at sa pagkakataong yon ay nakita niya ang matanda na abala sa pagluluto. Paano po ako nakabalik dito sa kubo niyo, Lola Lucia? Wala po akong maalala. Nung maupos ang kandila doon ay nakatulog ka rin, pero ginising kita. Hindi mo yata naaalala dahil sa sobrang antok. Basta, magkasama tayong bumalik dito sa kubo kagabi. Ganoon po ba? Siya nga po pala, naupos yung kandila. Ibig bang sabihin, tapos na ang pagpaparusa niyo kay Papa? Hindi pa. Sa katunayan ay 12 araw ang epekto nung ginawa natin sa kanya. Pagkatapos ng 12 araw, magiging maayos na po ba ulit siya? Depende. Kung magbabago siya ay gagaling din naman. Pero kung ang puso niya ay matigas pa rin, maaaring ikamatay niya yon. Nasa kanya ang susi kung paano babaliin ang barang, iha. Kung ganon, pwede na po ba akong umuwi sa amin? Kailangan ko po masiguro kung ayos lang si Mama at Dodong at saka kailangan ko po magtrabaho. Sige lang, huwag ka mag-alala. Hinding-hindi ka na masasaktan ng papa mo. Bukod pa roon, ako na ang bahala rito. Ang kailangan lang naman ay ang pagsisindi ng 3 kandila tuwing 3:00 ng hapon at pagre-ritual. Sige po, salamat po ulit. Bye, Ate Jessica. Uuwi na po ako. Parang kabayong nakawala sa kulungan ang dalaga. Nagmamadali siyang tumakbo pauwi. Ilang minuto lang ay nakarating na siya sa kanilang bahay. Agad siyang pumasok at bumungad sa kanya si Telma na abala sa pagpapakain kay Boboy. Anong nangyari? Bakit parang na-stroke si Papa? Ganun bang epekto ng barang? Gina? Gina, ikaw nga. Saan ka nagpunta? Saan ka natulog? Ayos ka lang ba? Yung mga pasa mo, nawala na? Pasensya na po kung hindi ako umuwi, Ma. Siya nga po pala, ano nangyari kay Papa? Patay mali siyang tanong ni Gina sa kanyang ina.
Nang mga sandaling yon ay ibinalita naman sa kanya ni Telma ang mga nangyari kay Buboy nung gabi, simula sa pagsuka ng pulang tela, uod, ipis at ang pagkaparalisa. Ganun po ba? Hayaan niyo muna siya para magtanda. Malamang karma niya na yan. Kailangan natin madala siya sa ospital o di kaya'y sa manggagamot. Baka nabarang o nakulam ang papa mo. Gagaling din po siya. Mas mabuti pong ganyan na muna siya. Baka kasi saktan niya na naman ulit tayo eh. Paano kung lumala ang kalagayan niya? Hindi natin siya pwedeng pabayaan, Gina. Kakain po muna ako. Kailangan ko pa kasi magtrabaho eh. Nakakahiya kina Kuya Benedict. Hindi ako nakapag-abot ng bayad kahapon sa kuryente. Nilakasan yun ni Gina para marinig ng kanyang ama. Pagkatapos sabihin yun ng dalaga, ay agad niya nang tinalikuran ang ina. Saglit na nag-umagahan at umalis din kaagad. Si Telma naman naiwan sa asawang nakaratay sa kama na parang wala ng kabuhay-buhay. Nang mga sandaling yon, ipinikit na lamang ni Buboy ang kanyang mga mata. Gusto man niyang kamutin ang makakatimpigsa ay hindi niya magawa sapagkat hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Hindi rin siya nakakapagsalita para utusan ang asawa kung kaya't tiniis niya na lamang lahat yon. Umabot na ng 1 linggo, ganoon pa rin ang kondisyon ni Buboy. Unti-unti na ring nangangayayat ang lalaki dahil sa hindi ito makakain ng maayos. Sa tuwing 12:00 naman ng hating gabi ay nagigising siya dahil sa mga naririnig na sumisigaw sa kanyang isip na naging dahilan kung bakit hanggang umaga ay nakadilat ang kanyang mga mata. Ang mga boses na yon ay mula sa mga taong ninakawan niya at sa sarili niyang pamilya. Sa asawang nagsusumamong itigil niya na ang panghahalay, kay Dodong na humihikbi sa takot tuwing siya ay nagagalit, at lalong-lalo na kay Gina na muntikan niya ng mapatay. Sa 7 araw na nakaratay ang lalaki ay laging naroon sa tabi niya si Telma, pinapahiran ng maligamgam na tubig ang katawan ng kanyang asawa. Hindi rin napapagod ang babae na pakainin at alagaan si Buboy. Gina, bakit ngayon ka lang? 11:00 na. Pasensya na po ma, ang dami kasing pinalabhan ni Aling Fe. At saka, wag na po kayo mag-alala, kumain na po ako. Sige, magpahinga ka na. Ay, siya nga pala. Po? Meron ka bang pera dyan? 7 araw ng ganito ang papa mo. Dalhin na natin siya sa ospital, Gina. Wala akong pera, ma. Yung kita ko ngayong linggo, binayad ko na kina Kuya Benedict. Tapos, binili ko na rin ng 5 kilong bigas. Kailangan na talaga nating ipatingin ang papa mo sa doktor. Saka na, ma. Makalipas siguro 5 araw. Huwag kayong mag-alala, gagaling din siya. Kung magtitino nga lang siya. Sige na po, pagod na po ako eh. Matulog na rin po kayo, ma. Hindi na nakaimik pa si Telma at humiga na lamang sa tabi ng kanyang asawa. Ang lalaki naman ay nakapikit ang mga mata habang ninanamnam ang mga sinabi ng kanyang anak. Sa pagkakataong yun, naawa siya sa dalaga sapagkat hating gabi na itong nakakauwi para lamang makapagtrabaho. Nakaramdam na rin siya ng lungkot dahil sa tila pagmamatigas at panlalamig na pakikitungo sa kanya ng kanyang anak. Nang 10 araw, nagulat na lamang si Telma sa kanyang mga nakita, sapagkat ang mga kuto ng lalaki ay gumagapang na papunta sa kanyang muka. Sa takot naman ni Buboy ay bigla siyang nakapagsalita. Nagmamakaawa sa asawa na alisin ang mga yon. Diyos ko, ang dami nun. Mabuti na lang at wala na. Ay teka, nakakapagsalita ka na ulit, Buboy? Naku, salamat sa Diyos. Pasensya ka na, Telma, ha? Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Ang totoo niyan, pwede mo naman akong pabayaan eh. Hindi kaya ng konsensya ko na iwan at pabayaan ka na lang sa ganyang sitwasyon, Boboy. Asawa mo ko. Hindi ko kayang abandonahin ka. Hindi ako naging mabuti sa iyo, sa inyo. Malupit at mapanakit akong asawa. Huwag mo nang isipin yon. Sige na,
magpahinga ka na. Matapos yun sabihin ni Telma ay agad na siyang naglakad papunta sa kusina. Maya-maya dumating na si Gina at kaagad ding humilata dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, pagkagising ni Gina ay agad siyang napatingin sa ama na nung mga oras na yon ay ngumingiting pinagmamasdan siya. Pa, bakit po? Bakit ganyan kayo makatingin? Masaya lang ako kasi may anak akong katulad mo na masipag at mapagmahal. Nakakapagsalita na po kayo? Oo, wala na kasi yung pananakit ng lalamunan ko eh. Ang problema na lang talaga eh, hindi ko maigalaw tong katawan ko. Tuwing hating gabi naman ay nagigising na lang ako na parang nababali ang hita ko pero ayos naman na. Ganoon po ba? Mabuti naman. Maiwan ko na po muna kayo. Ay, teka lang, saglit. Bakit po? Masaya ka ba kasi nagkakaganito ko? Bakit niyo po natanong yan, pa? Kasi kung ganito ko, hindi na kita masasaktan. Gusto niyo ba talagang malaman? Opo, pa. Masaya ako. Pakiramdam ko, nakapaghiganti na ako sa inyo. Pakiramdam ko, ang gaan-gaan ng araw ko kasi walang nananakit sa akin. Pero, pa, hindi ako nakukontentong ganyan ka lang. Kasi, yung gusto ko ay, yung magsisi ka sa mga ginawa mo sa amin. Yung aminin mo yung pagkakamali mo. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko na uulitin. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Maniwala ka sa akin. Magpapahangin lang po muna ako sa labas. Wala akong tiwala sa sarili ko. Mas gugustuhin ko pang magkaganito na lamang ako habang buhay para hindi ko na kayo masaktan pa. Basta, sana lang mapatawad niyo ako. Huwag po kayo mag-alala, pa. Gagaling po kayo. Maiwan ko na po kayo. Nagmamadaling lumabas si Gina. Pagkatapos ay walang imik na kumain bago umalis para magtrabaho. Kinabukasan, maagang nagpunta ang dalaga sa kubo ni Lola Lucia. Kinumbinsi niya ang matanda na ihinto na ang pambabarang dahil ang kanyang ama ay nagsisisi na. Mamayang 12:00 ng gabi, sa kabilugan ng buwan, mababali na ang barang, kaya huwag ka na mag-alala. At saka, ibinubulong din sa akin ng mga espiritu na ang iyong ama ay mayroon daw mabuting puso. Naligaw lamang siya ng landas, pero hayaan mo na, dahil simula ngayon ay magbabago na siya. Maraming salamat po, Lola Lucia. Biyaya po kayo ng langit sa amin. Walang anuman, iha. Handa akong tumulong sa sino mang nangangailangan. Hindi na umimik pa si Gina at niyakap na lang ang matanda bago umalis sa kanilang kubo. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang asawa at mga anak, hindi mapigilang mapangiti ni Boboy. Noon lang niya naranasang pagmasdan ang kanyang pamilya, kaya hindi niya maiwasang matuwa. Ilang minuto ang lumipas ay bigla na lamang siyang napasigaw nang maramdaman ang pananakit ng tiyan. Sa gulat ni Gina at Telma ay agad silang napabangon. Pa, ano nangyayari sa inyo? Ayos lang po ba kayo? Ang sakit ng tiyan ko. Napahinto ang lalaki sa pagsasalita nang bigla siyang sumuka ng mapait na likido. Pagkatapos noon ay napatampal na lamang siya sa kanyang noo at tumagilid. Nakakagalaw na ako. Telma, Gina, nakakagalaw na ako. Wala na rin yung mga pigsa. Tingnan nyo, magaling na ako. Nang sabihin yun ni Buboy ay agad na napaatras si Gina. Bakit? May problema ba? Bakit ka lumayo? Anak, hindi na kita sasaktan. Sigurado po kayo, pa. Pasensya na po. Hindi lang talaga mawala sa isip ko yung mga ginawa niyo sa akin nun eh.
Walang pagdadalawang isip na tumayo si Buboy at niyakap ang kanyang anak. Nang mga oras na yun ay medyo masangsang pa ang amoy ng lalaki, ngunit tiniis na lamang yun ng dalaga. Kinabukasan, maagang gumising ang padre de pamilya upang ipagluto ang kanyang asawa at mga anak. Sinaway pa siya ni Telma nung mga sandaling yun at baka siya ay mabinat, lalo na't kagagaling niya lamang sa sakit. Ngunit nagpumilit ang lalaki at masayang inasikaso ang kanyang pamilya. O Gina, saan ka pupunta? Hindi ba't sinabihan na kitang huwag ka na magtatrabaho? Sayang naman po yung kikitain ko sa paglalaba pa. Kung magtatrabaho ka, magtatrabaho din po ako. Magtutulungan po tayo. Magpahinga ka na lang. Ako na munang didiskarte ngayon. Saan po kayo mag-a-apply ng trabaho? Nasa watchlist po kayo. Baka nakakalimutan niyo yun. Meron na. Sa construction. Kinausap ko yung papa ni Benedict kanina. Kaya ito, may trabaho na ako. Bukas na bukas makakapagsimula na ako. Talaga pa? Sigurado kayo? Mabuti naman. Basta siguraduhin niyo lang po na nagbago na kayo, ha? Hayaan mong patunayan ko sa iyo yon, anak. Huwag kang mag-alala. Tanging tango na lamang ang naisagot ni Gina sa kanyang ama. Sa pagkakataong yun ay may duda pa rin siya kay Buboy. Ngunit pilit na pinatutunayan ng lalaki na siya ay nagbago na. Sa mga sumunod na araw ay nag-aabot na siya ng pera sa bahay. Lahat ng sahod ay binibigay niya kay Telma. Paglipas ng ilang buwan, ipinanganak na ni Telma ang kanyang sanggol. Babae yun. Sobrang tuwang-tuwa si Buboy nang makita ang kanyang anak. Nangako pa siya sa kanyang sarili na mas magpupursigi para sa kanyang pamilya. Yon! Ang ganda na naman ng kwentong yon. Pasensya na po kayo, wala po tayong shoutout ngayon. Medyo nagahul na po sa oras. Babawi po ako bukas. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.